Hey mga brods, isa nga po, ito pong si Carl Brian Cruz na lalaro po sa Manila Stars. Isa rin siya sa mga naka-lineup dyan with Greg Slaughter na babalik na nga sa Pinas from Japan. So ito nga pong si Brian Cruz mga kabrods, ito pong si CBC, uli nga itong naglaro sa TNT Tropang Giga. This year lang mga kabrods, 2024 lang ang huling contract niya sa TNT. Tapos nakuha agad siya ng Manila Stars sa MPBL. So mga kabrods, so marami ang nangihinayang sa talent ni Carl Brian Cruz at isa na nga ang SMB sa mga gusto niyang kunin. Ito pong si CBC dahil naka-line up nga yung mga gustong kunin ng SMB after nga ng All-Star sa Bacolod. So after rin ng mga ilang events nito ng PBA ay dito na nga gustong gumalaw ang SMB. Dahil ito nga si CBC mga bro, 6'4", 6'5", and may shooting din naman talaga ito. Kaya nga diba tumagal ito sa TNT ng 3 years mga kabrod simula 2021 to 2024 dahil nakikitaan din talaga nila ng value si CBC. Ngayong taon nga lang kasi hindi na masyado itong nagpapakitang gila sa TNT Tropang Giga dahil nga sa mga injuries din na ito mga kabrods or naiilang rin ito. Pero sayang lang dahil 'di ba nung Alaska pa ito, dito nga siya unang nakilala talaga with Calvin Abueva at sa Gilas Pilipinas nga naiimbitahan din ito as a roster rin or final lineup din ng ating Gilas Pilipinas na lumalaban sa Asian Games. So mga brods, may potential din naman si Carl Brian Cruz. Medyo di nga lang siya ganun ka-athletic pero maganda ang kanyang posisyon as a shooting guard or as a small forward mga kabroad. Shooter siya, maganda ang kanyang stroke. Tapos mga bros, brusco rin kung makipagsabayan ito sa ilalim. At isa pa dito, maganda kay Carl Brian Cruz ang kanyang depensa. Dahil nga pag-import nga ang mga nakakatapat ni CBC ay wala siyang pake mga brods. Maski import man ay talagang dedepensahan niya ito ng maangas at maayos. Dahil yun nga, may angas rin naman kasi ito pong si Carl Brian Cruz. Kung matatandaan nyo, isa rin siya sa mga nakipag-away o nakipagsuntukan ng Gilas Pilipinas versus Australia nung brawl na yan mga kabrods sa Philippine Arena kung natatandaan nyo pa yon. Dahil ito pong si Carl Brian Cruz hindi talaga ito umuurong basta-basta dahil talagang matigas-tigas din ang pangangatawan at physical player rin ang player na ito. Gusto nga rin kasing kunin ng SMB ito dahil sayang yung talent niya. At isa nga rin ito sa mga gusto nilang ipalit din sa posisyon ni Vic Manuel dahil yun nga, ang dami nga daw injuries nito ni Manuel. Ngayon, tapos medyo bangko rin. So, sayang din yung talent din ni Carl Brian Cruz kung naandyan din daw talaga siya sa PBA. At ang SMB nga ay gumagalaw na rin dito. At ang maganda pa dito mga brods, free agent din kasi ito pong si CBC. Kaso nga lang, kakapirma lang niya sa Manila Stars. Di pa natin alam kung official na ba talaga yung kontrata niya or ilang taon ng kanyang contract. Pero pwede rin naman kasing hilain or hugutin ito ng SMB dahil na kay CBC na yan at ang kanyang agent kung ano yung pipiliin niya. PBA, nalalaro ka sa SMB tas ang daming benefits, bonuses at ang gaganda ng offer, kaso mataas ang tsansa na mababangko nga lang din siya mga brods. Or sa MPBL na ayos lang din naman ang offer, hindi naman ganun kataasan pero makakapaglaro ka dito ng mahaba-habang minuto at isa ka sa magiging key player nila dito. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ano ang pipiliin ni CBC if ever man offeran ito ng SMB or San Miguel Beermen? So sa kabilang balita rin naman natin mga kabrods, ito nga pong si Kit Datu ay ito nga ang isa sa mga minamata ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel dahil nga last game ng Ginebra against SMB na talagang alam na nila yung disadvantage at weakness ng Ginebra. Sa ilalim talaga mga bros, talagang lagi silang kinakain doon. At itong si Datu ay isang 6'7" or 6'8" ng Rain or Shine Elasta Painters as their power forward or center na rin ngayong All Filipino Cup. Malaking tulong ito kung makuha ito ng Ginebra dahil ito nga minamata nila. Ang kaso nga lang nagkaroon ng MCL grade 2 injury. Ito pong si Kit Datu sa kanyang last game against Barangay Ginebra San Miguel noong March 15 or March 16 mga kabrod. So sayang lang din dahil MCL pero out for a month or months ito pong si Kit Datu. So hindi natin alam kung isang buwan ba yan, 2 buwan ba yan
or 3 buwan. Pero mga brods, etong Ginebra ay nakaabang na nga kay Kit Datu dahil once na nga daw na gumaling ng kanyang MCL grade 2 injury, mga brods, ay dito na nga siya iti-trade ng rain or shine. Dahil kung mapapansin nyo at kung matatandaan nyo, may issue nga itong si Kit Datu. Dahil ito nga pong si Coach Yeng Yao, sinasabi nga niya, ito pong si Kit ay nagkakaroon ng sakit kapag game na or game time na. Pero pagdating sa ensayo, magaling. Pero pagdating na sa mga official game mga brods, nagkakasakit. So, baka nga ito ay gusto na rin i-trade ni Coach Yeng Yao dahil yung mentality nga daw nito ni Kit Datu, parang ayaw niya dito sa rain or shine. Dahil yun nga, syempre mga brods, maganda rin kasi kapag magandang relasyon ng iyong koponan at ikaw. Para mas magiging smooth ang laruan mo at gaganahan ka talagang maglaro. While sa Ginebra, ay alam naman natin, almost lahat dito ay family na talaga at gaganahan ka dito with Coach Tim Cone. Siguro may mga words siya na natanggap sa ensayo kay Coach Yeng Yao na parang ayaw rin niya marinig sa coach or mga mura na natanggap niya kay Coach Yeng. Pero syempre lahat naman ng mga PBA players na nahawakan ni Coach Yeng Yao talagang sanay na dyan. Siguro si Kit Datu hindi pa sanay dito sa mga patakbo ni Coach Yeng Yao mga brods, kaya siguro tinatamad maglaro at nagkakasakit kuno. Pero itong si Kit Datu mga brods, malakas-lakas naman na player rin ito. So as a rookie ito ng Rain or Shine Alaska Painters, magaling-galing rin naman ito at magandang kanyang footwork. Kung tutuusin nga, parang import din kung maglaro rin itong si Kit Datu. May experience din ito sa ibang bansa at galing itong ibang bansa mga kabrods, kaya maganda ito kung makuha rin ng Ginebra. At ito pa maganda dahil rookie pa lang siya, matagal-tagal pa ang kanyang magiging room for improvement sa Barangay Ginebra San Miguel if ever man mga brods. At isa pa dito, dagdag din sa laki, ito pong si Kit Datu, 6'7" and 6'8" din ang height nito. Halos Christian Stan Hardinger din ito mga brods. At dagdag din ito, para pigilan nga rin, ito pong si JMF or si The Kraken kapag nakakaharap ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Dahil ito pong Ginebra, alam natin na tinambakan nga ito from first to third quarter ng SMB, pero nakahabol ng fourth quarter. Pero syempre mga brods, kailangan dikit-dikitan lang ang laruan kapag SMB ang kalaban dahil Ginebra ka. So, alam rin naman natin ang Ginebra gusto ring makabawi this season ngayong All-Filipino Cup after nga silang masweep ng SMB sa Commissioner's Cup last season mga bro. So, itong si Kit Datu, magiging pag-asa ba nila ito sa pagbalik niya sa kanyang injury? At sa tingin nyo mga brods, ay kailangan na bang kunin ng Ginebra ito pong mga ganitong player? Dahil rookie pa lang ito mga brods, bata-bata, matangkad at may potential pa. May 3 points din. Ito pong shooting din nito po ni Kit Datu mga brods, may laro sa ilalim, pwede maging import stopper kapag may mga import conference na ang Barangay Ginebra San Miguel. So malaki ang potential nito mga brods. Sa tingin nyo, kukunin ba talaga ito ng Barangay Ginebra San Miguel or ititrade talaga ito ng kusa ni Coach Yeng Yao? Kaya dahil syempre may mga aberya sila, kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.